Sumagot ba siya? Nakipagmurahan ba siya? Ano sabi niya? Bakit ako makikipagmurahan? Bakit ako babawi? Bakit ako ganito? Anong benepisyo ng taong bayan dyan? Yun ang mindset. Diba? Yun yung sinasabi ni Sir Mike Abe, 'di ba? Oh. Nasaan si Mags? Nandiyan ba si Mags? Wait lang po Comment ka ulit nga, Mags. Oh, andito pala si Ma'am Jean. Ma'am Jean ba 'to, Ma'am Jean? Oh. Wait lang po, diyan kita natin si Ma'am Jean. Uy, ba tayo mag-jacket? Wait lang ayaw eh. Nasaan na? Comment po ulit kayo. Ano natin ulitin natin. Sa mga personal. Diba, kaya ko nababanggit ito. Mamaya di pag-usapan yung Ninoy Day. Kaya ko nababanggit ito. Kasi dapat lumamig na yung issue nung pagbanat ng isang political vlogger na si Christian Esquera. Dapat maglaylo yan. Okay? Dapat sa kanya magsimula ang pagpapatigil o paglamig ng issue. Hindi po kabaligtaran na nangyari. Siya pa yung nagpapainit. Tignan mo. Malaki yung pride niya. Even si Sir Mike Abe, napansin, 'di ba? Napansin. Ayan po, may jacket ka na po, Marks. Napansin, 'di ba, yung kayabangan mo. 'Di ba? Yung hindi mo hingi ng dispensa kay Pangulo. 'Di ba? Yung sincere public apology. Dahil wala ka na may ebidensya at all eh. Do you have the facts, evidence? You don't have, Christian Esguerra. Nakakahiya ka. Kaya nga hindi ka na kinall out ni Sir Mike Abe as journalist. Kinall out ka niya as a political vlogger. Kasi bakit? Yung ka na eh. Pero you have the self-proclaim as a journalist. Nakakadiri yun. Nakakadiri ka sa part na yun. Diba? At nakakahiya sa totoong mga journalist. Nakakahiya naman sa mga sikat, kagaya nila Mel Chanco, na never ever namin narinig na nagsalitang tanga. Word na tanga. Yung work of ethics kasi ng journalist eh. Sabi mo, nagyayabang ka, meron ka niyan. Asan yun? Nawala bigla yun. Kaya kinall out ka ni Sir Mike Abe na as political vlogger. Because you're not journalist based on your facts first on your segment. Dahil you don't have facts. Sabi ko nga, may halong yabang na. Siguro, piling niya, may pera siya. Piling niya, journalist siya. Ang piling niya, marami siyang followers. Ang piling niya, mas matalino siya. Correct. Yan ang sinasabi ko, kapag ang kapangyarihan at pera, sinandalan mo, yan ang magpapabagsak sa'yo. True. Diba? Which is nangyayari ngayon. Tao, hindi lang si Esquera, si Mr. Esquera. Kaya lang nagiging sample natin yan. Kasi matapos niyang sabihin at personally ng Pangulo, kasi yung sinabi niyang tanga ang Pangulo. Involved siguro ang Pangulo sa korupsyon. Tapos wala ka namang ebidensya. Kung sinabi mo na involved ang Pangulo sa graphing korupsyon, maglabas ka ng ebidensya. Correct. Wala. Paninira lang yan. Yun. Kuha nyo. Siguro naman malinaw yun, Esguerra. Sa inasal mo. Sinabi mismo si Sir Mike Abe, ang nagsabi na kung wala kang ebidensya, di ba, third mo? Kung wala kang ebidensya, paninira lang yun. Kaya kami nagalit sa'yo. Not personally, doon sa paratang mo kay Pangulo. Doon sa words mo na binitawan. Doon sa pangungusap na binitawa mo. Doon kami galit. But personally sa'yo, wala kaming galit sa'yo personally. Kung may personal kaming galit sa'yo, huhungkatin namin lahat ng baho mo. Diba mga kababayan? Kaya namin halungkatin ang kabahu-bahuan mo. Diba? Pero we didn't do that. Bakit? Kasi nagpapaka-professional kami as political vlogger. Pwede naman yun siguro, di ba?
kahit political vlogger lang kami, based on your thoughts na we are just vlogger-vloggeran at walang values, di ba? Eh siguro naman, pwede naming sabihin sa sarili namin, we are credible as political vlogger and as political analyst. Gamit yung basic knowledge. Kasi hindi naman namin kailangan magpakatalino eh. Hindi kami pumasok na YouTube para maging super talino sa pag-a-analyze ng situation. You know why? Because we have facts basis na tinatawag. Facts basis. That's what we have here. Eh ikaw, what do you have there in your segment? Chichat? Talakan, ganon? Kwentuhan? Opinion? Logic? Where's that facts? Di ba? Kami, facts basis kami. Saan nanggagaling yung facts basis namin? Saan po? ABS-CBN, GMA News, PTV4. At sa iba't ibang platform ng media na pinanggalingan mo, Christian Esguerra. Di ba? Kaya ka nasusunog dito, SMNI hindi yan. Huwag dyan, Chiquito. Hindi naman yan eh. Hindi naman media yan eh. Alam mo kung ano yan? Tahanan ng mga sinungaling yan. Tahanan ng mga sinungaling yan. Walang sinabing facts yan. Tuloy natin. Personal yun. Yun ang epekto ng paniniwala ay sikat, may impluwensya, o may pera. Tama. Yun ang magpapahamak. True. Problema ko, sa halip na magpakumbaba, sa halip na mag-sorry, hindi naman nakakamatay ang mag-sorry, hindi naman nakakamatay ang magpakumbaba, pero ayaw niyang gawin. Mataas pa siya ngayon. Pati yung mga ibang political vlogger at tumatalakay dito, inakusahan naman niya ng mali. Bakit mali? Kasi sinabi niya meron daw pag-ataking ginagawa sa kanya. Napapagkaisahan daw siya ng mga political vlogger, ng mga pro-administration vlogger, or sumusuporta kay Pangulo Marcos. Parang pinag-usapan niya. Parang gusto niya palabas yung minagutos, pinagkukumat, pinagkaisahan, panatan siya. Mali yun. Kasi wala namang gano'n. Tama. Ulitin natin yung sinabi ni Sir Mike Abe. Kami po ay naging saksi, may nagpasa ng video. So ngayon, since kami, may GC nga kami, nila Boss Mike, tropahan namin yan eh, grupo namin yan as Bengador. Okay, napag-usapan doon, nakita yung video, tarantado pala yan eh. Yung emosyon namin, tumaas. Kinontent ko, minura-mura ko, dahil sa galit ko. Namura ko siya dahil doon sa sinabi niya. Hindi sa personal na pagkatao niya. Nagalit ako, minura ko siya doon sa sinabi niya. Sa binitawan niyang salita at pagtukoy niya kay Pangulong Bongbong Marcos, either tanga ka or kasabwat ka or both. Doon ako nagalit at doon ko siya namura. Hindi dahil sa personal na pagkatao niya or personal niya, 'di ba? Personal appearance niya, hindi yun. Nagalit ako dahil doon sa pag-atake niya. Na hindi all of a sudden, ang tahimik ng buhay niya, gumawa siya ng sakit sa ulo niya, 'di ba? Mama Beth De Jesus. M. Cervera forever, 'di ba? Ganun kasi tayo rito eh. Kasi kami, naniniwala kami sa good governance ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Dahil sa iyo na mismo nang galing Christian Esguerra na di amak na mas okay ang administrasyong ito kaysa kay Duterte administration. 'Di ba? Sa iyo nang galing 'yan. At yun rin yung paniniwala namin. Kaya hindi namin matanggap as loyalist na magbitaw ka ng salita na wala ka namang basis. Wala kang facts basis. Ni hanggang ngayon nga wala kang nailalatag sa live mo na facts basis na magpapatunay na tanga si Pangulo, 'di ba? At kasabwat si Pangulo or both, 'di ba? Wala po siya na ipapakita until now eh. Tapos umiiyak siya sa live niya. Stress siya sa live niya
Napapansin niya yung pagbaksak ng views niya at ng kanyang channel, hindi namin kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Huwag mong isisisi sa ibang tao yung katarantaduhan. Eto nga yun may kasabihan nga tayo Di ba mga kababayan? Eto, pakinggan mo to, Christian Esguerra, baka sakali, may makuha ka rito, may mapulot kang aral dito. Huwag mong isisi sa ibang tao yung kapalpakan na nagawa mo sa buhay mo. Dahil buhay mo yan, desisyon mo yan. Huwag mo rin isisi sa ibang tao yung pagyaman mo. Dahil ikaw yan, ginusto mo yan, yumaman ka. Every step sa nilalakaran natin, every step na humahakbang tayo, okay, patungo dun sa pupuntahan natin, kailangan wala tayong sinisisi dyan. Dahil bakit? Ikaw yung pumakbang Wala naman nagsabi sa yung pumakbang ka papunta dun. Walang ganun. Kaya stop that bullshit mindset, Christian Esguerra. Stop that stupidity that you have in your life. Kung bumabaksak ka ngayon, kung eto na yung fall down mo, kasalanan mo yan, marka mo yan Nagbigay ka ng marka sa mga taong nanonood sa'yo at nagpaangat sa'yo. Tumulong sa'yo. Diba? Don't use them. Diba? Huwag mong gamitin yung mga tao, diba? Or kami, para i-justify, diba? Na bumabaksak ka. Di ganun yun. Pangbobo yun. Sa totoo lang, pangbobo yun. Pantanga yun. Para lang ma-justify sa taong bayan na wala kang ginawang masama. Or sa mga followers mo. Diba? Sasabihin mo may troll attack sa'yo, may mga nagbayad para atakihin ka. Diba? Walang ganun. Diba? Tuloy natin. Tumatalakay ako ng tungkol dito sa kanya ginawa. Wala naman nag-utos sa akin. Tama. Kung may nag-utos sa akin, lalo akong tinatalakay. Kasi ayaw ko na inuutosan ako sa ganyan. Tama. Ang tumatalakay sa isyong ito ay kalayaan nila sa paghahayag ng pagsasabi ng tama o mali. Tama. Mali yan si Christian Esguerra. At saka inililihis naman. Parang may nag-forward na naman sa akin. Di ako sinanunod dyan May nag-forward na naman sa akin kanina na parang nililihis na niya. Pinalalaki niya ang isyo para nagpapaawa na siya. Para ang feeling niya underdog na siya, nagpapaawa na siya, kailangan tulungan siya dahil binububog siya. Ayun yung hindi yun ang isyo. Ang isyo diyan, may pagkakamali ka. Below the belt ang ginawa niya, ang sinabi niya. Tama. So, yung tumatalakay ng mga ibang political blogger at tinatalakay ng Malacanang yung kanyang sinabi. Karapatan lang yun, pero walang nag-utos doon. Kagaya ng ito yung sinasabi ni Sir Mike Abe. Kagaya ng sinasabi namin palagi, we have that choice in life. Napasukin itong ganitong klase ng larangan. Pagdepensa sa administrasyon. 'Di ba? Hindi kami yung tipo na kinalabit, oy, pagtanggol mo ko. Hindi, walang ganun. Oy, pumunta ka rito, pagtanggol mo ko. Walang ganun. Kasi kami may mga channel kami and at the same time nagkataon na pare-parehas kaming loyalist supporter magmula sa aming mga angkan. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap po bang intindihin yun? Siguro naman hindi mahirap intindihin yun. And some of the Lawans here na maka-Aquino, alam nyo yung sinasabi ko. 'Di ba? Hindi lang kayo basta naging laban, di ba? Di lang kayong basta naging LP. Di ba? There's a history kung bakit napasok ng pamilya nyo yan at pinamana sa inyo. Di ba? Siguro naman Esguerra, hindi ka sumuporta sa partido ni Ninoy Aquino o Noynoy Aquino nang walang dahilan. There's a reason as well. Kagaya namin mga loyalista, there's a reason. That's why we are here. Supporting right now the administration. Ganun kasimple yun. Kaya wag mong sabihin na kami ay binabayaran dito. 'Di ba? You have to prove it. 'Di ba? You have your platforms. Prove it. Kagaya ng hamon namin sa mga DDS, prove it.
Kasi kami, we have the proof. Nabayaran talaga yung mga mga DDS vlogger. We have the proof. 'Di ba? Nasabi naman nila na posible daw makikinabang dito, DDS, hindi po. Wala tayong pakinabang sa DDS tungkol sa ganitong issue. Kasi gawa-gawain nila yan. Yes. So okay lang yan. Trabaho, hindi na mababago. Ganun ang kanilang pagkatao. Pananaw din kasi ng DDS Hindi yan pa sa matindi ang kanilang personal na batikos kay Presidente. Iyon na yung identity nila. Bakit natin sasamahan sila? Hindi naman dadami sila dahil gano'n sila. Ang ano bang na may personal sa Presidente o kapwa natin, hindi yan dadami ng followers. Hindi yan dadami ng grupo. Paliit ng palit yan. Kaya kung sinasabi nila makikinabang ang DDS dito sa nangyayari ito between Christian Esguerra at saka ng mga supporters ng administration, voluntary. Kasi ako katulad ko, voluntary lang ako tumutulong sa gobyerno. Wala akong business sa gobyerno. Hindi ako konektado sa gobyerno. Wala akong posisyon kahit ano. Voluntary ko lang ginagawa ito from day one. Karapatan ko yun. Yes. At buta tumatawag si Tonyolo, wait lang. Pero, Nakita talagang hindi matanggap yun. tumawag lang po si Tolnyolo. After po dito, mga kababayan mga ka-BBM, lipat po tayo kay Tolnyolo, may podcast po kami, no? May schedule nga pala kami ng podcast ngayon. Kahapon kasi may schedule kami ng podcast ni tawag dito, ni Boss Takero. So ngayon, schedule ko naman kay Boss Nyolo. So mamaya-maya po, iano lang, sineset up lang ni ni Tolnyolo. Pero ang ganda kasi talakayan nitong sinasabi ni Sir Mike Abe, kasi marami po tayong mapupulot na aral. Even me nung pinapakinggan ko to si Sir Mike Abe, nakakuha ko ng lesson dito. Being a human being. Human being. Also, as points na maipapasok ko sa aking live, 'di ba? Na magpaka down to earth ka. Dahil pag totoo yung sinasabi niya, pag pinagsama mo yung kasikatan at pera, mabubulag ka diyan. Garantiya 'yan. 'Di ba? At yun po yung nangyari kay kanino po? Kay Christian Esguerra. Sad to say, in reality, nangyayari talaga 'yan at nangyari nga rin kay Christian Esguerra. So for us, sa lahat po ng mga small vlogger diyan kagaya ko, small content creator, 'di ba? Napausbong pa lang. Ayan. Habang maaga, alam na natin dapat yung ethics na pinasok natin. 'Di ba? Oh. And I hope na makatulong ito sa pag-grow natin at kung paano tayo mag-deliver ng tama sa pagdating sa mga ganitong klase ng issue. Kaya nga humihingi tayo ng dispensa, 'di ba? Doon sa mga tao na na-offend din natin at hindi naka-jive doon sa init ng ulo natin. Ulitin ko po in behalf of my tropas na Bengador, ako na rin personally, kung sumobra po yung aking pagmumura, pasensya na po kayo, no? At hindi na po mauulit yun. Hindi, kasi marami rin talaga nagsabi sa akin, hinay-hinay boss, kasi yung puso mo rin, yung ano mo rin, ano mo rin, mga viewers mo rin, some of your viewers are seniors, so take it easy, sabi nga nila. So ayun, humingi po ako ng kapatawaran ninyo sa mga ano po nabingi nabingi doon sa mga mura ko, kasi magmula umpisa hanggang patapos puro mura inaabot sa akin ni Christian dahil nga mainit ang ulo ko at sumabog talaga yung temper ko. So pasensya na po kung nadala ako sa mga oras na yon, pero
Gagawin ko po ang lahat para masatisfied kayo at may highlights yung mga dapat i-highlights lamang, di ba? So ayun, maraming salamat muna, no? Dito muna natin puputulin ang ating live dahil magkita-kita po tayo kay Nyolo, okay? So sa Bengador po, no? Magkita-kita po tayo diyan at may podcast po kami, may pag-uusapan kaming importante doon sa podcast na kung saan magbibigay po kami ng iba't ibang opinion at saloobin at facts na rin. Salamat po sa mga bagong subscribers natin. Ayan, salamat po Mama Maricel, no? At sa lahat po ng mga team replay at nagsesend po ng super gifts. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at pagpalain nawa pa po kayo. At maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads dito sa ating mga subscriber team replay. Maraming salamat, no? At maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay magmula Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos hanggang Europa. Thank you so much. Magkita-kita po tayong muli sa panibago yugto ng ating reaction at ng ating facts checking. Dito sa ating live sumihirit pa, no? Okay, sa mga susunod na araw at mga darating na panahon. Ito po muli ang inyong lingkod, Mirador Pico at your service. Maraming salamat po. God bless everyone and have a great one. Peace out. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with being